Maraming salamat sa inyong lahat dahil umabot na tayo sa 1,000 subscribers. Para sa mga nais mapanood ang buong paliwanag ng aming palabas na House of Lies, huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama namin. Gabi ngayon ay nagbukas ng isang trahedya, isang pamilya na sa labas ay nababalutan ng karangyaan, ngunit sa loob ay nilalamon ng kasinungalingan, selos at paghihiganti. Nasunog ang mansyon. Isang ama ang nagtatangkang wasakin ang sariling anak. At isang lihim ang nakabitin, handang ilibing magpakailanman ang pangalan ng Torcampo. Habang lumalalim ang gabi, lalong nagiging mapanganib ang bawat katotohanan. Nagsimula ito sa isang eksenang sumabog. Si Greg Torcampo ay nagngangalit sa galit. Hindi ito pangkaraniwang puot. Tila handa siyang lamunin ang sariling dugo para lamang mapanatili ang bulok na pangalan ng kanilang pamilya. Sa sandaling iyon, nakaposas si Edward, ang paratang. Siya ang nagsunog ng mansyon. Ngunit ang tunay na pahirap ay hindi ang apoy, kundi ang matagal nang nakabaong katotohanan. Lahat ay si Edward ang sinisisi. Ngunit sumibol ang tanong, kaya ba talaga niyang gawin iyon? Kung oo, bakit buhay pa ang kanyang anak na si Ashley? Dito, nagsimulang mabiyak ang pamilya? Si Paulo, ang ginintuang anak, tagapagmana, pinalaki sa pribilehiyo, biglang tumindig laban sa kanyang ama. Napuno ng tensyon ang silid. Hindi ito basta pagtatalo. Bawat salita ay sugat. Iginiit ni Greg na sinadya ni Edward na sunugin ang bahay. Ngunit unti-unting tinanggal ni Paulo ang kanyang takot. Lumitaw ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi siya katulad ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, may Torcampo na handang lumaban para sa katotohanan. Ngunit si Greg ay hindi madaling sumusuko. Nagbanta siya. Pumili ka ng panig. Simpleng mga salita. Ngunit sa pamilyang ito nakakatakot. Sapagkat ang maling pagpili ay nangangahulugan ng pagkawasak. Samantala, si Edward, nakakulong, ay iniisip lamang ang kanyang anak. Si Ashley ay nakahiga sa ospital. Para kay Edward, wala nang halaga. Hindi kayamanan, hindi pangalan, hindi mana, kundi ang buhay ng kanyang anak. Habang iniimbestiga ng abogado, bumalik sa alaala ni Edward ang gabing iyon. Lasing siya, nagngangalit sa galit, wasak ang espiritu. Ang usok ng apoy ay nananatili pa rin sa bawat sulok ng kanyang buhay. Maaari mong tuklasin pa ang galit ni Greg, ang pagdurusa ni Edward, ang pakikipaglaban ni Paulo, o ang sakit ni Ashley. Lalong tuminde ang paratang laban kay Edward sapagkat sa gabing iyon ay nasabi niya sa galit, "Sana masunog ang bahay." Isang linyang ginamit laban sa kanya. At naroon ang ebidensya, isang relo ni Edward, natagpuan sa lugar ng sunog. Lahat ay tila perpektong inayos. Masyadong perpekto. Kumalat ang amoy ng isang frame-up. Habang lahat ay nagmamadaling kondenahin si Edward, isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw, si Manang Yoli. Ang babaeng nagsabing nakita niya si Edward bago ang sunog. Siya sana ang susi, ngunit siya ang pinakamahirap hanapin. Pinilit ni na Marge at iba pa na hikayatin siyang magpatotoo, ngunit tumanggi siyang masangkot. At sino nga ba ang gugustuhing madamay sa kaguluhan ng pamilya Torcampo? Ito ay pamilyang bawat miyembro ay may sariling digmaan, ngunit hindi tumigil si Marge. Ang kanyang laban ay hindi obligasyon, kundi paniniwala. Naniniwala siyang inosente si Edward. Nang tila wala ng pag-asa, si Ashley, mahina ngunit determinado, ay pilit na bumangon. Ang kanyang sandali kasama si Edward ay nakakasakit ng puso. Walang dramatikong musika ang kailangan. Ang sakit mismo ang nagsalita. Alam ni Ashley na hindi kailanman susunugin ng kanyang ama ang bahay kung siya ay nasa loob. Minsan, sapat na ang instinct ng pagmamahal upang ilantad ang katotohanan. Ngunit, hindi doon nagtapos. Habang pinipilit nilang iligtas si Edward, isang panibagong pagsabog ang yumanig sa pamilya. Isang lalaki
Ang hayagang ininsulto si Paulo sa harap ng mga empleyado. At sa unang pagkakataon, isang lihim ang binanggit. Baka hindi tunay na Torcampo si Paulo. Parang granada ang sumabog sa silid. Ang buong buhay ni Paulo ay nakatali sa pangalan ng pamilya. At biglang may nagsabing hindi siya tunay na anak. Hindi lamang ito atake sa kanyang dangal, ito'y pagwasak sa kanyang mismong pagkatao. Samantala, desperadong nakiusap si Ashley sa kanyang lolo na si Greg na itigil ang kaso laban kay Edward. Ngunit sa sandaling iyon, isang lason na katotohanan ang muling lumitaw. Maaari mong tuklasin pa ang frame-up laban kay Edward. Ang patotoo ni Manang Yoli, ang nakatagong pagkakakilanlan ni Paulo, o ang malupit na desisyon ni Greg. Minsan, ang mga pamilya ay labis na nahuhumaling sa pangalan at kapangyarihan kaya't ang pinakamaduduming lihim ay nananatiling nakabaon. At biglang nabunyag ang tunay na katotohanan, hindi si Edward ang anak sa labas, kundi si Paulo. Ang ginintuang anak, ang paborito, ang tagapagmana. Ngunit sa realidad, siya ang anak na itinago ang katotohanan ng kapanganakan. Sa sandaling iyon, gumuho ang kanyang mundo. Ang kanyang dangal, pagkakakilanlan, lahat ay tinanong. Ang pinakamasakit, lahat ay nakakaalam ng katotohanan ito, maliban sa kanya. Habang bumabagsak ang isip ni Paulo, lumiko ang kwento. Sa wakas nagsalita si Manang Yoli. Gabi ngayon ay nagbukas ng isang trahedya. Isang pamilya na sa labas ay nababalutan ng karangyaan, ngunit sa loob ay nilalamon ng kasinungalingan, selos at paghihiganti. Nasunog ang mansyon. Isang ama ang nagtatangkang wasakin ang sariling anak. At isang lihim ang nakabitin, handang ilibing magpakailanman ang pangalan ng Torcampo. Habang lumalalim ang gabi, lalong nagiging mapanganib ang bawat katotohanan. Nagsimula ito sa isang eksenang sumabog. Si Greg Torcampo ay nagngangalit sa galit. Hindi ito pangkaraniwang puot. Tila handa siyang lamunin ang sariling dugo para lamang mapanatili ang bulok na pangalan ng kanilang pamilya. Sa sandaling iyon, nakaposas si Edward. Ang paratang. Siya ang nagsunog ng mansyon. Ngunit ang tunay na pahirap ay hindi ang apoy, kundi ang matagal nang nakabaong katotohanan. Lahat ay si Edward ang sinisisi. Ngunit sumibol ang tanong, kaya ba talaga niyang gawin iyon? Kung oo, bakit buhay pa ang kanyang anak na si Ashley? Dito, nagsimulang mabiyak ang pamilya? Si Paulo, ang ginintuang anak, tagapagmana, pinalaki sa pribilehiyo, biglang tumindig laban sa kanyang ama. Napuno ng tensyon ang silid. Hindi ito basta pagtatalo. Bawat salita ay sugat. Iginiit ni Greg na sinadya ni Edward na sunugin ang bahay. Ngunit unti-unting tinanggal ni Paulo ang kanyang takot. Lumitaw ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi siya katulad ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, may Torcampo na handang lumaban para sa katotohanan. Ngunit si Greg ay hindi madaling sumusuko. Nagbanta siya. Pumili ka ng panig. Simpleng mga salita, ngunit sa pamilyang ito nakakatakot, sapagkat ang maling pagpili ay nangangahulugan ng pagkawasak. Samantala, si Edward, nakakulong, ay iniisip lamang ang kanyang anak. Si Ashley ay nakahiga sa ospital. Para kay Edward, wala nang halaga. Hindi kayamanan, hindi pangalan, hindi mana, kundi ang buhay ng kanyang anak. Habang iniimbestiga ng abogado, bumalik sa alaala ni Edward ang gabing iyon. Lasing siya, nagngangalit sa galit, wasak ang espiritu. Ang usok ng apoy ay nananatili pa rin sa bawat sulok ng kanyang buhay. Maaari mong tuklasin pa ang galit ni Greg, ang pagdurusa ni Edward, ang pakikipaglaban ni Paulo, o ang sakit ni Ashley. Lalong tuminde ang paratang laban kay Edward sapagkat sa gabing iyon ay nasabi niya sa galit. Sana masunog ang bahay. Isang linyang ginamit laban sa kanya. At naroon ang ebidensya, isang relo ni Edward natagpuan sa lugar ng sunog. Lahat ay tila perpektong inayos. Masyadong perpekto.
Kumalat ang amoy ng isang frame-up. Habang lahat ay nagmamadaling kondenahin si Edward, isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw, si Manang Yoli. Ang babaeng nagsabing nakita niya si Edward bago ang sunog. Siya sana ang susi, ngunit siya ang pinakamahirap hanapin. Pinilit ni na Marge at iba pa na hikayatin siyang magpatotoo, ngunit tumanggi siyang masangkot. At sino nga ba ang gugustuhing madamay sa kaguluhan ng pamilya Torcampo? Ito ay pamilyang bawat miyembro ay may sariling digmaan, ngunit hindi tumigil si Marge. Ang kanyang laban ay hindi obligasyon, kundi paniniwala. Naniniwala siyang inosente si Edward. Nang tila wala ng pag-asa, si Ashley, mahina ngunit determinado, ay pilit na bumangon. Ang kanyang sandali kasama si Edward ay nakakasakit ng puso. Walang dramatikong musika ang kailangan. Ang sakit mismo ang nagsalita. Alam ni Ashley na hindi kailanman susunugin ng kanyang ama ang bahay kung siya ay nasa loob. Minsan, sapat na ang instinct ng pagmamahal upang ilantad ang katotohanan. Ngunit, hindi doon nagtapos. Habang pinipilit nilang iligtas si Edward, isang panibagong pagsabog ang yumanig sa pamilya. Isang lalaki ang hayagang ininsulto si Paulo sa harap ng mga empleyado. At sa unang pagkakataon, isang lihim ang binanggit. Baka hindi tunay na Torcampo si Paulo. Parang granada ang sumabog sa silid. Ang buong buhay ni Paulo ay nakatali sa pangalan ng pamilya. At biglang may nagsabing hindi siya tunay na anak. Hindi lamang ito atake sa kanyang dangal, ito'y pagwasak sa kanyang mismong pagkatao. Samantala, desperadong nakiusap si Ashley sa kanyang lolo na si Greg na itigil ang kaso laban kay Edward. Ngunit sa sandaling iyon, isang lason na katotohanan ang muling lumitaw. Maaari mong tuklasin pa ang frame-up laban kay Edward. Ang patotoo ni Manang Yoli, ang nakatagong pagkakakilanlan ni Paulo, o ang malupit na desisyon ni Greg. Minsan, ang mga pamilya ay labis na nahuhumaling sa pangalan at kapangyarihan kaya't ang pinakamaduduming lihim ay nananatiling nakabaon. At biglang nabunyag ang tunay na katotohanan, hindi si Edward ang anak sa labas, kundi si Paulo. Ang ginintuang anak, ang paborito, ang tagapagmana. Ngunit sa realidad, siya ang anak na itinago ang katotohanan ng kapanganakan. Sa sandaling iyon, gumuho ang kanyang mundo. Ang kanyang dangal, pagkakakilanlan, lahat ay tinanong. Ang pinakamasakit, lahat ay nakakaalam ng katotohanan ito, maliban sa kanya. Habang bumabagsak ang isip ni Paulo, lumiko ang kwento. Sa wakas nagsalita si Manang Yoli. Hindi kayamanan, hindi kapangyarihan, hindi bigat ng pangalan, lahat ay guguho. Maaari mong tuklasin pa ang pagbagsak ng isip ni Paulo, ang takot ni Greg, ang pakikipaglaban ni Edward, o ang nakatagong mastermind. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.